ang alamat ng bundok ng Mount Canlaon, at ang pag-iibigan ni na Canlaon at Laon. Kumusta po kayo aking mga solid subscribers? Ako po si Julesmith26 at welcome sa aking channel. Bago ko simulan ang istorya, nais ko sanang mag-subscribe kayo para ma-notify kayo sa mga susunod na i-upload ko na mga istorya. Katulad nito na siguradong magugustuhan ninyo. Noong unang panahon sa isla ng Negros ay isang maalamat na kaharian na pinamumunuan ng isang matalinong datu. Ngunit higit sa lahat ng nilalang, tanyag ang kanilang prinsesa na si Canlaon, isang dalagang may pambihirang kagandahan at pusong mapagkalinga. Si Canlaon ay hindi lamang kilala dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang kapangyarihang makipag-ugnayan sa kalikasan. Sa kanyang kamay, ang mga tuyong palayan ay muling nabubuhay, ang mga hayop ay sumusunod, at ang hangin tila lumalambot. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha, may isang lihim. Si Canlaon ay anak ng diwata ng bundok at ng isang mortal na hari. Dahil dito, ipinagbabawal sa kanya ang magmahal ng isang karaniwang tao. Ngunit tulad ng lahat ng alamat, ang pag-ibig di kayang hadlangan ng batas ng mga Diyos. Isang araw, dumating ang isang batang mandirigma mula sa kabilang pulo. Si Laon, isang matapang ngunit mapagpakumbabang lalaki. Naligaw siya sa kagubatan ng kaharian habang hinahanap ang isang mahiwagang halamang gamot para sa kanyang inang may sakit. Doon sila nagtagpo ni Canlaon. Sa bawat araw na lumilipas, lalo silang napapalapit sa isa't isa. Sa dulo ng kanilang pagkakaibigan, doon na rin umusbong ang isang pag-ibig na bawal ngunit totoo. Ngunit nagalit ang mga Diyos ng kalangitan. Isang dambuhalang dragon ang ipinadala upang durugin ang kaharian bilang parusa sa paglabag ni Canlaon sa kanilang utos. Sunog ang mga bahay, gumuhit ang apoy mula sa langit. Hindi nagpatinag si Laon. Sa tulong ng isang mahiwagang sibat na ibinigay ng mga matatanda ng bundok sa isang matinding labanan, hinarap niya ang dragon sa tuktok ng bundok. Natalo niya ang halimaw, ngunit siya ay malubhang nasugatan. Sa huling sandali, niyakap siya ni Canlaon at nagdasal sa mga Diyos. Isang ilaw ang bumalot sa kanilang katawan. Bigla na lamang silang naglaho. Sa lugar ng kanilang pagyakap, unti-unting umusbong ang isang mataas na bundok, Mount Canlaon, na sinasabing katawan ng diwata, at ng mandirigmang nag-alay ng lahat para sa pag-ibig at bayan. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na kung lalapit ka sa bundok sa gabi ng kabilugan ng buwan, maririnig mo ang awit ng pag-ibig ng dalawang nilalang na naging isa sa anyo ng kalikasan. Bumisita kayo sa YouTube ko at marami pa ako ng mga istorya na katulad nito na sigurado magugustuhan ninyo. May link sa ibaba kung gusto ninyo manood sa Facebook, TikTok, Instagram, Threads at sa X or Twitter. Huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod na i-upload ko ng mga istorya katulad nito.